Alam naman po natin na sa mundo po natin ngayon ay talagang punong-puno na ng kaguluhan. Ano po? At magkakasalungat na agenda at napakaraming mga choices. Ngunit tayo po'y tinatawag ng Diyos sa iisang focus. Ano yon? Ang isulong po ang kanyang mission. At ang pagsusulong po ng mission ni God ay hindi po isang solo endeavor. Ito po isang collective, unified movement. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Together with one goal in one direction. So, tingnan po natin ang nasasaad po, one goal, pressing toward the goal. Isa lang po goal natin, ano? And we have to press on toward that said goal. Doon po sa Book of Philippians chapter 3 verses 13 and 14, nakasulat po, No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Kapatid, kaibigan, ang atin pong ultimate goal ay hindi po worldly success. Hindi po yung comfort o personal na kasiyahan. Ang ating pong ultimate goal ay i-glorify ang Diyos sa pamamagitan po ng pagtupad sa Kanya pong Great Commission at makita natin ang paglago ng Kanyang kaharian dito po sa lupa. Tandaan natin mabuti yan. Now, one direction. We are all created for a purpose. Okay? At dapat lahat tayo nakatuon sa purpose na yan. Ano ba ang objective ng Lord? Ano ba ang layunin ng Lord para sa atin? At nakakatuwa pong isipin sapagkat nakasulat po sa Book of Ephesians chapter 2 verse 10, For we are God's masterpiece. Sabi mo na sa katabi mo ngayon, you are God's masterpiece. At ikaw mismo, you are a masterpiece of the Lord. Ibig sabihin, hindi ka ordinaryo. Kapatid, sa mga nilikha ng Lord, you are not an ordinary person. You are not an ordinary creation. You are God's masterpiece. And always remember na tayo can create ng Lord according to His image, according to His likeness. Now, karugtong po dito ang nakasulat po, He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Kailan nangyari na tayo kinreate niya anew? Nung tayo po ay nakakilala kay Jesus. Nung sinurrender po natin ang ating buhay sa Kanya at tayo po ay nag-decide na tayo po ay maglilingkod sa Kanya with all our hearts. Tayo po ay mag-worship sa Kanya with all our hearts and soul and strength and might. Now, ang verse po na ito, Ephesians chapter 2 verse 10, ay nagdi-define sa mission at direction po na pinrepare ng Diyos para sa atin na Kanya pong mga anak, na Kanya pong mga lingkod at the same time. At kapag inalign po natin ang ating personal goals sa layunin po ng Diyos, makikita po natin na isineset niya ang ating daan sa forward direction. Dapat lagi po tayong pasulong sa pag-advance ng kingdom ng ating Panginoon hanggang sa ma-fulfill po natin yung ating pong mandate, yung kanyang Great Commission, yung kanyang pong objective o purpose po para sa ating buhay. So this means walking in obedience, depending on the Holy Spirit. Dapat sa Kanya tayo totally nagre-rely, nagde-depend. And of course, moving forward, kahit na malabo po sa tingin natin yung ating tinatahak na daan. At kailangan lang talaga na tayo po'y mag-obey sa Kanya no matter what. Dahil yan po ang hinahanap ng Lord sa Kanyang mga anak, yung total obedience, hindi partial obedience. So, together, unity in mission. Dapat tayo po'y nagkakaisa. Always remember, di ba, yung kasabihan na united we stand, divided we fall. Now, sa Romans chapter 12 verses 4 and 5, it is written, For us in one body, we have many members. Tingnan mo ngayon yung katawan mo. Hindi ba tiba-tiba nga yung bahagi ng ating katawan? Sa ulo pa lang, merong tenga, may mata, may ilong, may bibig, merong pisngi, merong chin. Now, so sa isang body, we have many members. Hindi pa kasama dyan yung body natin, ano, yung paa, yung kamay, and so on and so forth. And the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ and individually members of one of another. So binibigyan din po dito sa verses na ito ang pagkakaisa at pagtutulungan
sa kabila po ng ating magkakaibang tungkulin or function. Tungo po sa iisang purpose. Okay? Tatandaan natin yon. So God designed His people to function as a body, not as a crowd. Kailangan po natin ng isa't isa. Dapat po maunawaan natin to. Walang maliit sa atin, walang malaki. Ang bawat isa sa atin, kailangan po. Pag wala ang isa, parang nawala ang isang piece sa puzzle. Hindi po mabubuo yung puzzle. So kailangan natin ng isa't isa para saan? Para sa suporta, accountability, at syempre para tuparin ang napakalaking pangarap na mahirap ma-achieve kapag mag-isa. So kailangan natin ang bawat isa. Iba't iba yung function natin. Hindi lahat pwedeng pastor, di ba? Hindi lahat pwedeng worship leader. Hindi lahat actually pwedeng drummer o gitarista. May kanya-kanya tayong role and function to play. Now, the challenge for us in advancing God's mission is this. Una po, commit your actions to the Lord. Dapat lagi nating ito ay ikinocommit sa Kanya. Doon po sa Book of Psalm chapter 16 verse 3, nakasulat po, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Kapag ka hindi po natin kinomit yung atin pong mga gawa sa ating Panginoon, bagamat may mga plano tayo, most likely magfe-fail po tayo, mga kapatid. So kung gusto natin talagang maging successful in God's standard, ang pinag-uusapan natin dito, hindi worldly standard, we've got to commit our actions to the Lord. So madalas po pinagpe-pray natin kay Lord na i-bless ang mga plano natin. Aminin natin, di ba? Sa halip po na hingin natin sa Kanya na maging bahagi tayo ng plano niya. At kung tayo po ay kabahagi ng plano ng Lord, definitely, He will see to it na tayo po ay magiging successful sa atin pong buhay dito po sa lupa. At makekerry natin ang success na ito hanggang sa walang hanggan. Secondly, move beyond distraction. Napakarami pong distractions ngayon. Consider natin halimbawa yung nangyayari sa Middle East na hindi natin alam kung anong po pwede mangyari, which are beyond our control. Yung pagtaas ng gasolina, ganun din ang krudo. Kasabay po niyan, susunod na po rin yung pagtaas ng iba't ibang bilihin, even yung mga essential necessities po natin. But we've got to move beyond distraction. Kaya nga po nakasulat doon sa Hebrews chapter 12 verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. So, saan dapat nating ipaling ang ating mga paningin? Ang ating spiritual eyes? Kay Jesus. Kung titingin tayo sa kaliwa o sa kanan o titingin tayo sa likod, distracted na po tayo. Ang mga disappointments po at mga hadlang ay hindi po natin maiiwasan yan kahit papaano po ang gawin nating pag-iwas. Gayunpaman, ang pagtingin po sa hinaharap natin sa ating future gamit po ang lens ng faith o pananampalataya ay nagbibigay daan po sa atin na makita ang kabiguan bilang preparation for greater things. Okay? So don't lose sight of Jesus. Siya yung author and perfecter of our faith. Marami tayong mararanasan na distraction eh. Pag nag-give in tayo dyan, wala na. Madidiskarel na po tayo. Look what happened to Joseph, one of the 12 sons of Jacob. Di ba? Ang daming distraction sa kanyang calling eh. Sa kanyang buhay eh. Pero he did not lose sight dun sa vision ng Lord para sa kanya. And what happened to him? In the end, abay, naging very successful siya. Di ba? Kung siya po ay nagpa-distract sa mga naranasan niya mula sa kanyang mga kapatid na ibinenta siya bilang alipin, ay di sana hindi naligtas ang bayan ng Israel, maging ang Egypt, maging yung mga karatig bayan nila. Pero he never lose sight on God's vision and promise and plan for his life. Now, number 3, unity in action. Papasok po rin yung unity. Now, we belong to God's family and we are also considered as God's team, Team Jesus. Yung team, TEAM, alam naman po natin na ito po ay isang acronym, ano? Together, everyone achieves more. So kung nag-iisa ka, mahihirapan ka. Maring magawa mo, pero napakahaba na magiging process. Whereas kapag meron po tayong katuwang sa gawain na pinagagawa ng Lord sa atin, ay natitsa ko po na mas mapapadali yung gawain, di ba? Kaya we need to be united in action.
Doon po sa Psalm chapter 133 verse 1, mababasa po natin, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Hindi lang po siya magandang tingnan, kung hindi pleasant pa po. Okay? Kapag tayo po ay nagkakaisa na gumagawa po para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pag tayo united. Kaya ang devil, ang ginagawa niya talaga, dinidivide tayo eh. Divide and conquer ang ginagawa niya eh. Pansinin niyo mabuti yan ha, dapat maging aware tayo dyan. Dapat maging watchful tayo and prayerful. Yan talaga ang layunin ng devil eh. Nawasakin niya talaga yung unity na meron tayo eh. Kaya mapapansin nyo kapag kami mga big events, ano? I don't know kung napapansin nyo yan, ha? Pag meron mga parating na mga big events, whether ito po ay anniversary, o ito po ay Christmas party, or whatever, di ba? Pag meron tayong mga events sa church, ba nakakapasok ang devil eh. Ginagapang tayo eh. At ang talagang inuuna niyan yung mga leaders para masira yung unity nila at magkaroon na ng pagkakabahabahagi, divide and conquer. Pero you should always remember that we should always be united in our actions in the Lord. At doon naman po, tingnan natin itong mabuti. Napakaganda pong example nito eh. Kinuha ko puro sa Book of Acts chapter 2 verses 42 to 47. Verse 42 to 47. Listen carefully. All the believers devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Dilaktawan ko po yung verse 43 kung saan nakasulat po ron, lahat ng merong ari-arian, ibinenta nila at ipinamigay nila sa kanilang kapwa. Ngayon sa verse 44, and all the believers met together in one place and shared everything they had. At sa verse 46, they worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Talagang kitang-kita mo yung kanilang pagkakaisa. No? Araw-araw, sila po'y nagpupunta sa temple, nagwo-worship po doon. Ibang-iba po sa panahon natin ngayon, di ba? Tayo nga, once a week lang tayo nag-meet ng face-to-face. Every Sunday lang eh. Pero hindi pa rin magawa ng iba na dumalo o magpakita at makasama natin sa pag-worship. No wonder po na talagang pagdating sa verse 47, ganito po nakasulat, all the while praising God, itong ginagawa nila, hindi sila nagmamarites lamang, hindi sila nagchichismisan lamang, okay? All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. So maganda po ang layunin nila at yung pakikitungo nila sa isa't isa. Walang plastikan. Sila po'y tapat sa pakikitungo nila sa kanilang kapwa. Walang pagkukunwari. At ang nangyari po, and each day, bawat araw, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Kaya nga po, nakasulat din na sila po'y kinalugdan ng lahat ng tao dahil nakikita talaga yung kanilang pagkakaisa. Nakikita talaga nila yung tunay na pakikitungo nila sa isa't isa. Siyempre, sino ba naman ang hindi matutuwa doon, di ba? At siyempre, kung meron kang gustong samahan na samahan, pipiliin mo na talaga, nakikita mo, walang nagbabangayan, walang nag-aaway, walang nagtatalo-talo, nandun talaga yung pagkakaisa. Now, true spiritual power is released when believers come together in prayer, service, fellowship, and generosity. Kung babalikan mo yung Acts 2, verse 42 hanggang sa verse 47, makikita mo itong mga katangian nilang ito. So, a united church can advance God's kingdom with power. No wonder, no? Sila yung nag-grow each day, nadadagdagan ang number nila kasi nga united sila Despite the fact na napakaraming distractions sila nung araw na yon, they were actually heavily persecuted. Marami pong umuusig sa kanila. Maraming gusto, ipapatay sila, ipakulong sila. Pero dahil nga po sila ay buo, hindi po nagwagi ang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. So kapatid, kaibigan, nawa po may naunawaan tayo sa atin pong pinag-aralan ngayong gabi na together with one goal and in one direction, God will surely give us success. Tayo po'y manalangin na mga kapatid. Heavenly Father, we thank you for inviting us into your mission. Forgive us, my Lord, for when we have focused on our own selfish goals.
So please align our hearts, blessed Holy Spirit, even our minds and actions with yours. Lord, give us the grace to work together in unity, breaking down divisions and focusing on the advancement of your kingdom. Ito po ang aming prayer, my Lord, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. Glory to God po. Maraming